nakalipas, simula na nagkaroon ng revolusyon dito sa Pilipinas na naganap sa Epifanio de los Santos Avenue o mas kilala bilang EDSA. Ating muling kamustahin at balikan ang ilan sa mga taong nakasama at nabuhay noong panahong iyon. Ang edad ko naman panahon yun ay nasa 48. Ngayon nasa 67 na ako. Ang mga key persons na naalala ko nung EDSA-1, siyempre, Cory at ang kanyang mga children, and another key person from that day was Enrile and Fidel Ramos. Wala ako sa bahay noon. Sa mga panahon nag-inspection ako bilang empleyado ng PLDT. Hindi ako sumasama sa rally dahil sa bawal sa amin ang sumama sa rally. Bilang isang communication company ang pinapuso ko, bawal sa amin ang sumama sa rally. Anong panahon ni Marcos pagka after office hours, wala din ako sa mga lugar na mga kampo para makibalita. Sa opisina yan. Pag mayroon namang hindi maganda, alam sa dito malapit sa Marikina, uwi na ako ng umaga kasi siyempre natutunan ko na hindi maganda ang sitwasyon, kaya umuwi ako ng umaga. Ang kagandahan nung panahon ni Marcos, mga PLDT, wala kaming curfew. Wala kaming curfew kasi pag naka-uniforme yan din ako, alam ng PLDT. Ako po si Joseph Jessa Logroño at ito po ang aking kwento sa buhay ko noong mga nakaraang EDSA-1. Tapos noon, nagtatrabaho ako noon. Nag-revolusyon, hinaya ko ng kasama ko sa trabaho. Umatin daw kami, di ba noon magulo, dyan sa may EDSA, umatin kami. Tapos gabi na natakot ako dahil binabato yung mga bus nga dumadaan. Tapos sabi ko, uwi na tayo. Kasi baka tamaan pa tayo dito. Umuwi na nga kami. Pagdating naman dito sa may ng Baklaran, nag-aanuhan naman dyan, nagbabatuhan. Kita namin noon, may duguan, nagbabato sa ulo. Sabi ko, Diyos ko, sana ka kung hindi tayo tamaan. Kaya mula noon, hindi na kami talagang napagalitan pa kami ng amo namin. Napagalitan pa kami noon ng amo namin kasi ang paalam namin noon, manunod lang kami ng sine pero huwag ka. Manulang kami dyan sa may EDSA. Yun, parang kami nag-usyoso. Yun pala ang gulo. Tapos naman yung martial law, yun, dalaga pa nga ako noon. Bumaha noon 1973 noon. Pumasok naman ako doon sa hanggang baywang naman ang tubig sa may Pandakan para lang makapunta doon sa papasukan. Yun, na yun. Pangalawang pagpasok ko. Doon si Ramos, si Cory, si mga patay na yung iba niyan. Sana ko lang mga
Tandaan ko lang nung si Ramos, si Cory, si... meron pa. Kalimutan ko yun kay... Marami yan sila. Yung mga matatasang pagkatao ng araw. Noon, kalaban nila si Marcos ng araw. Gusto nila mangyari si Marcos. Talagang maano nila. Mapatalsik yung pagka-presidente. Kasi ayaw nila yung katakaran ni Marcos ng araw. Ayaw nilang gano'n kasi siyempre mahigpit. Isa pa. Tsaka maganda noon din si Marcos dahil mura mga bilihin. Hindi katulad niya yung nag-iiba-ibang presidente, mahal naman ang mga bilihin. Diba? Sa totoo lang nung si Marcos pa lang, nabuta ko na yung bigas yung mura pa. Oo, piso isang salot. Salot pa yun ah. Sumali ako sa rally. Pagka Marcos kami nung araw. Kasi noon, maganda yung sumasama. Pagka sumasama ka sa rally, masaya kasi. Marami kayo. Isa pa, libre ang pagkain. At saka, nung araw talaga, Marcos kami. Kaya, masarap ang rally kasi marami kayo. At saka pa, abutin man kayo magdamag. Hindi mo na yung puyat, pagod. Dahil, maganda naman yung laro nila eh. Hindi naman ang rally namin yung kalaban noon eh. Basta, wag lang noon si Marcos si baba. Kumbawa, wag tanggalin sa posisyon niya yung pagka-presidente. Siyempre, nung araw, mura pa mga bilihin. Kaya, tapos naman yung, di ba nasabi ko na yung pumunta kami sa EDSA noon, yung Fabuloso. Masaya rin na. Kasi ang asawa mo, si Milda, Masaya. Liti yan si Milda. Ano yan? Tacloban City yan si Milda.